kung paano tayo sasamba. Tingnan natin yung isang klaseng pagsamba noong lumang tipan. Ano po? Samahan niyo ako sa unang hari. First King, chapter. First King. Chapter 18. Yan. Andiyan na po ba kayo? Tingnan natin yung pagtatalo ng pagsamba. Nagkaroon mo kasi ng pagtatalo. Andiyan na po ba? Sabi nga sa ibig, nakakita na? First King, chapter 18. 22. Verse 22. Pero bago po natin batayan, tingin muna kayo sa akin. Yan. Alam po niyo kasi birthday ko ngayon. Yan. Thank you. Sa akin, alam mo, regalo sa akin. Kung kayo magre-regalo, regalo nyo na lang. Kayo sumunod sa iyo. Yan ang pinakamaligayang akin. Amen po ba? Alam mo, yung mga bagay ng material, tinatanggap naman. Pero pinakasabi na kayo pang tutos sa salita ng sumunod. Amen po ba? Tingnan natin yung pangyayari dito. Kasi dito yung pagtatalo. No? Kung paano ang Diyos ay sumasagot. Sa paanong paraan ba ang Diyos ay sumasagot? Sa lugar? Sa dami? O kung sa paanong ang Diyos ay sasagot? Ganito kasi ang pagsagot ng Diyos ng araw. Lumang tipan mo, no? Pero huwag yung hanapin ngayon. Itong lumang tipan na ito, titignan natin kung paanong sumagot ang Diyos sa dalangin ng isang taong sumasamba sa Kanya. No? Ang pagsagot kasi ng Diyos noong araw, paghahandog ka ng kamelyo ka, tuba o paghahandog ka ng Diyos. At kapag yun ay nasunog, sinunog ng Diyos, at naging abo, tinanggap ng Diyos ang iyong pagsamba. Tingnan niyo si Cain at Abel, nung sila sumamba sa Diyos, anong ginawa nila? Hindi ba nagdala sila ng kanilang handog ng Diyos? Amen po ba? Ang dinala ni Abel ay ano? Prutas. Ha? Ito na. Ang dala ni Abel, prutas, gulay, halabaw, at tupa. Okay. Ang dala naman ni Cain, halabaw, ang gulay. Kung dapat sabi, sila'y sumamba sa Diyos, nag-alay po sila. Ang yung puso niya ay paderensyo. Kapag ang sinulog na paderensyo. Pero hindi kasi sumahanap ng gano'n. Tumatapak ang mata niya at hindi kayo. Tapos, naiinis na siya. Now, yun ay isang klase ng pagsamba. Pero kung babasay natin, isang klase rin ng pagsamba. Tingnan natin kung paano kumilos ang Diyos sa mga sumasamba. Tingnan natin. Verse 22. First King, chapter 18, verse 22. Muling nagsalita. Ako nalaman na titira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan niyo kami ng 2 toro. Umili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang tumuod sa pamagitan ng apoy, yon ang tunay na Diyos. Ikaintindihan yung deal. Deal or no deal? Deal. Ha? Ito ang deal natin. Pareho tayo mag-aalay ng toro sa ibabaw ng sinalansan na kahoy. Ang sino mong sunugin ng Diyos ay ating inihain sa Kanya ang may tunay na Diyos. So, sila ay sumamba. Ilan? Isa versus 450. Hindi nga mo laban, ha? Nag-iisa si Elias, tapos yung kalaban naman ni Elias, namana ng baet,
450 prophets. Amen. Pero si Elias, nag-isa. Ito laban. Pinauna ni Elias yung kanyang 450 na mga propeta. Tuloy po natin ang basa. Verse 24. Tawagin na ninyo ang inyong Diyos. Tatawagin ko naman si Yahweh. Ang tumugon sa pamagitan ng apoy, yun ang tunay na Diyos. Verse, at sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sabi nila ay, kill! Amen. Tuloy, verse 25. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo, pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit, huwag kayo magpapanggit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Pakinggan mo kami. Sabi nila, ay hindi na mong ganyan pa namin. Nakataas ang mga kamay. Pamal. Ay, nakailan na namin. Pabalang, Ano nangyari? Ikaw nila samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng sambana. Ngunit wala na. Nang katanghalian ay nilipat na sila ni Elias. Bika niya, ano pa ninyo? Alam naman ninyo na ang inyong Diyos pa kami ginagawa. O may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya kailangan singin. Lalo nga nila sinilakas ng kanilang sigaw, sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng siba sa taba, tulad ng kanilang pinapugalian. Hanggang sa sila'y maling sa lubog. Lumagpas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain. Ngunit, dapat tuhold kahit ano. Bakit narinig nyo? Kahit umaga, inabot ang tanghali sa kasisigaw, siguro yung awit nila yun 10 times. Not 10 times, 10 times, mga 15, no? Pero dahil nga walang tugon, inulit-ulit nila yun. Sumayaw-sayaw pa sila, at nilakas pa nila yung kanilang kaway. Tumutugon ba ang Diyos sa lakas ng kaway? Tumutugon ba sa dami? Tumutugon ba sa hirap? Sa sakripisyo? Tumutugon ba? Pinakita ng Diyos dito na hindi sa pamagitan ng dami ang sagot niya. Hindi sa pamagitan ng lakas ng sigaw. Hindi rin sa pamagitan ng pagpapakita ng ating sakripisyo. Lord, hirap na ako, tutunin mo na ako. Naliligo na sila ng dugo, pero walang tugon ang Diyos. Amen po ba? Tingnan naman natin, naghandog naman si Elias. Amen? Tingnan natin. Verse 30. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumapit-lapit kayo. Bika niya at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang lampana roon ni Yahweh. Matagal na ang gumuho. 31. Pumili siya ng 12 bato at batong bilang ng lipi ng upo na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang lampana para kay Yahweh. Pinalikiran niya iyon ang isang kanal na bilang ang 2 balyong tubig. Ininalansan niya ang kahoy, pinakay ang toro at pinakong sa kahoy. Pagkatapos, nagputos siya. Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Kaya nga ang ginawa nila. Lusang pa ninyo, sabi Elias, at inuhusan nila.
Minsan pa inutos ko din niya, makaintlo ng natin ang pinuhusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Masusunod pa kaya yun? Ang basa na ikaw eh. Pati yung toro. Umapaw na yung tubig, nag-apaw na sa paligid ng kanal. Para hindi matuyo, ano doon yung maharang na kanal sa paligid ng mandugan. Amen po ba? O. Samantala yung 450 propeta, hindi binusan ng tubig. So yun to yung kaos yun. Pero hindi mo sinagot niya. Tuloy po natin. Anong verse na ba tayo? 36. Magkikaslo na ng hapon na siyang oras ng pagkahandog, tumayo si Elia sa harap ng dambana at nanalangin. Yahweh, Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Tingin ninyo ako, Yahweh, upang matarastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinubok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lamang ang Diyos. Amen? Ang ganap pa